Si Bitcoin, ang hari ng mga kripto, ay muling nagpaparamdam ng lakas. Sa sobrang bilis ng kanyang galaw ngayong linggo, umangat po siya ng mahigit 10% at halos abutin na ang kanyang all-time high na $120,000. Pero ang mas mahalagang tanong, bakit bigla ganito kalakas itong si Bitcoin? Ang sagot po sa katanungan na yan ay may tinatawag tayong supply shock na unti-unting nangyayari. At kung magpapatuloy ito, posibleng makakita tayo ng bagong record high price para kay Bitcoin. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung bakit nangyayari ang supply shock, sino-sino ang mga nagpapalakas kay Bitcoin at ano ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Bakit patuloy na tumataas ang presyo ni Bitcoin? Sa loob lamang ng isang linggo, tumaas ng halos 10% ang presyo ni Bitcoin. Umabot na ito sa $118,712, halos ka-level ng kanyang dating all-time high na $118,869. Ayon po sa analysis, hindi lang ito simpleng pagtaas, ito ay may matibay na batayan. Bakit kamo? Kasi parehong short-term holders at long-term holders ang sabay-sabay na bumibili at nag-accumulate kay Bitcoin. Isipin mo yan, yung mga bagong investors at yung mga matagal ng hodlers ay sabay-sabay na nagsisiksikan para lang makabili. Ibig sabihin, may malakas na demand pero kakaunti lang ang supply. Sino ang mga nagpapalakas ng demand para kay Bitcoin? Unahin natin ang mga short-term holders. Ayon sa datos, yung tinatawag na shrimp to fish cohort, mga investors na may maliit hanggang katamtamang halaga ng Bitcoin ay nakapag-accumulate ng mahigit 19,300 Bitcoin nitong nakaraang buwan. Pero alam mo ba kung ilang Bitcoin lang ang nai-issue ng mga miners sa panahong ito? Nasa 13,400 Bitcoin lamang. Ang ibig sabihin nito, mas maraming Bitcoin ang binibili kaysa sa ilalabas sa market. Kaya mas lalong lumiliit ang supply. At hindi lang mga short-term holders ang bumibili, kahit yung mga long-term holders ay active na bumibili na rin. Mas matindi pa, kasi yung mga long-term holders ay tinatanggal na sa exchange ang kanilang Bitcoin para i-hold. Kapag nawala sa exchange ang supply, mas lalong tumataas ang presyo dahil nababawasan ang Bitcoin na available para sa trading. Ano naman po ang ibig sabihin ng supply shock? Sa simpleng paliwanag, ang supply shock ay nangyayari kapag napakaliit na ng supply ng isang asset sa market, pero napakalaki ng demand. Kapag nangyari ito, tinutulak ng mga buyers ang presyo pataas dahil halos wala nang natitirang available sa market. At dahil sabay-sabay na bumibili ang short-term at long-term holders at kaunti lang ang bagong Bitcoin na nai-issue ng mga miners, halos maubos na ang available na Bitcoin. Parang binili na ng mga whales at shrimps ang karamihan ng supply. Ayon sa mga datos mula sa Glassnode, ang ganitong senaryo ay isa sa mga pinaka-bullish signal sa market. Ibig sabihin, kapag tuluyang nakasupply shock, malaki po ang posibilidad na sumabog palalo ang presyo ni Bitcoin. Kailan naman po posibleng lumagpas sa $120,000 si Bitcoin? Base po sa kasalukuyang galaw ng market, mukhang hindi na malayo ang presyo ni Bitcoin sa bagong all-time high. Ang presyo ngayon ay nasa $118,712 at sa lakas po ng demand at liit ng supply, pwedeng-pwede na niyang lagpasan ang $120,000 sa mga susunod na araw. Kapag nabasag ang resistance na ito, magiging bullish trigger po ito. Ibig sabihin, mas marami pang bagong investors ang papasok sa market at mas lalo pang lalakas si Bitcoin. Kapag nagkataon,
hindi lang $120,000 ang maabot niya. Posibleng magtuloy-tuloy pa ito sa $130,000 or higit pa. Ngayon ay may mga posibleng balakid ba sa pagtaas ng presyo ni Bitcoin? Oo, kahit bullish ang lahat ng sinyales, hindi pa rin natin pwedeng kalimutan ang mga external factors. Ayon po sa ulat, isa sa mga maaring makaapekto sa galaw ni Bitcoin ay ang bagong 30% tariff ni Pangulong Donald Trump laban sa European Union. Kapag naging negatibo ang epekto nito sa stock market, maaring madamay din si Bitcoin sa short-term volatility. Kung mangyari ito, posible pong bumaba pansamantala ang presyo ni Bitcoin sa $115,000. Pero ayon sa mga analyst, maliit lang ang posibilidad ng matinding pagbulusok dahil sobrang lakas ng hawak ng mga investors ngayon. Bilang mga Pinoy na na-expose sa crypto market, ang ganitong balita ay napakahalaga. Bakit? Kasi kapag tumaas si Bitcoin, damay halos lahat ng altcoins. Ang buong market ay nagkakaroon ng bagong sigla. Kung investor ka, posible kang kumita ng malaki kung nasa tamang position ka. Pero syempre, dapat pa rin nating tandaan ang volatility. Hindi ito guaranteed na tuloy-tuloy pataas. Kaya ang tamang risk management at diversification ay importante pa rin. Sa mga nagba-buy and hold, magandang sinyalis ito na patuloy ang adoption at paniniwala sa halaga ni Bitcoin. Bilang panghuli, ang masasabi ko po tungkol dito ay malinaw na maraming investor, malalaki man o maliliit, ang may kumpiyansa kay Bitcoin ngayon. Ang sabay-sabay na pagbili mula sa iba't ibang uri ng holders ay isa sa mga pinakamalakas na sinyales na papunta na tayo sa isang malaking bull run. Pero kahit gaano pa ito ka-bullish, huwag tayong pumasok sa hype ng walang sariling research. Lagi po nating balikan ang fundamentals at alamin natin kung kailan dapat bumili at kailan dapat maghintay. Si Bitcoin ay parang leon. Kapag natutulog, tahimik lang. Pero kapag nagising, sabog sa lakas. At ngayon ay mukhang gising na siya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.